setup nyo na ngayon. So ito, Otit, yung breeding mo, no? Yung breeding setup lang, mo? backup lang to na breeding tanks, pero hindi talaga dapat siya. Ano to, parang 2.5 gallon na mataas? Tama ba? Hindi siya 2.5 gallons eh. Ang sabi sa akin, nasa 5 to 7 gallon siya. Ang isang ganito? Oo. Pero pataas kasi siya, no? Pataas. Oo, pataas kasi siya. Kaya mukha siyang maliit. Tapos ito, Otit, dito, anong nakalagay dito, mga molly? Oo, ito yung mga molly ko na nakaraan. Ito na yung mga natira sa mga Sunkist molly ko na na-vlog nung nakaraan. Bali, for breeding siya, ito nga pala ay F1 cross sa F2. Bali, yung mga pinakita kanina sa labas, ayun na yung result. Titignan ko ngayon kung maganda yung ilalabas pa or may ilalabas sa long body. Para sa akin, mas goods kung long body kasi gusto ko na nun. Kami nagtatanong kung kamusta daw ba yung resulta nung, ano ba yun yung kinross mo? Black balloon molly saka Sunkist balloon molly. Bale, ano nangyari doon, Otit? Bale, yung breeder, dinagit ng daga. Tapos yung fry na palaki ko up to breeder size, nabuntis ng isa ko pang project, kaso namatay nung pinapaanak ko na. Medyo masakit-sakit din yun, Otit. Malaki-laki yung ano na yun, Kasi matagal eh. Matagal palabas yun eh. Okay lang naman siya kasi may isa pa naman akong project na ginagawa. So, ito naman ngayon, Otit, tama ba? Ito ba yung bago mong project? Ito yung ini-stable ko ngayon na project. Bale, ito, continuation lang to ng project ng tropa ko na nag-quit. Pero may tulong ako sa selection ng breeder na ginamit. Bale, ito ay F2 na ng project. So, ayan mga Otits, hulaan nyo na lang kung anong molly yung ginamit dito. Okay lang naman kung alam nila eh. PM nila para kung gusto nila malaman. Pero, yung kahit sabihin ko yung strain na yun, may kinuha akong itsura sa strain na yun para maging ganyan ang itsura. Pero ang forma niya, no? Gusto ko yung black dorsal saka black caudal niya. Ang target ko dito maging long body siya. Kasi yun talaga yung gusto mo, no, Otit, no? Yun talaga yung gusto ko, wala na akong paki sa balon na yan. Yun talaga yung ina-achieve mo, no? Yun talaga yung long body kasi hindi pa ako nagkakaroon ng long body. Maski sa Sunkist ko, ilang generation na ng inbreeding, walang long body na nilabas. Maski yung mga bumili sa akin, walang sinabi na long body. Tapos ito naman, Otit. Ito yung isa pa sa mga lyre-tail ko na ang magulang nila non-albino. Bale, ito yung mga lyre-tail red albino red or blood red tawag ng iba. Sarap kagat-kagatin, Otit, ng pulang-pula. Gawa ng yung albinism nila, namumula talaga sila. Tapos dito naman sa kasunod, Otit. Bale, ito yung F3 ng project ko na balloon molly. Naglabas sila ng mga iba. Yung itim, alam nyo na kung ano yan. Tapos mga fry ng cauliflower. Bali, ito yung F3, Otit, nung kaninang pinakita. Na balloon molly? Na balloon molly. Oo. Ito. Katulad ito. Ito mga Otit, so medyo may pagkakahawig na, Yung iba, kakaiba lang, pero di ko sila gagamitan as materials. Tapos dito naman sa kabila. Ito, mga ruby nose ko at yellow red tail na isa ko pang ini-stable na line. Yellow red tail lang siya. For 3 months to 6 months, as long as yung gender at size nila ay goods na, saka depende sa buyer. Pero ang hindi ko binebenta ay fry to Judy. Yun, hindi ko binebenta yon kasi iwas gulo, iwas kung ano mang issue na gusto nilang ibigay. Pero ang binebenta ko ay yung pwede na ma-pair. Hindi man sila fully mature yung body, pero malalaman nyo kung ano agad yung gender. Tsaka Otit, di ba? Ang bentahan nito pair or By pair lang, trio, minsan trio. Pero depende sa strain. Pero kapag the more rarer na strain, the more rarer na line, by pair lang. Marami tayong bagong nanonood, Otit. Bakit kailangan natin ibenta siya ng trio, Otit? Bale, anong advantage niya? Ang advantage ng trio na breeding setup ay yung female mo hindi siya may stress kakahabol ng male. Kasi si male 24/7 yan kapag well-groomed siya. 24/7 siya mga habol ng female, susundutin niya. Ngayon, kung pair lang yun, isang female lang ang hahabulin niya. May stress. May stress siya. Pwedeng mamatay yung female. Ngayon, kung trio setup, 1 male, 2 females, magpapalit-palit siya ng females. Magpapahinga yung female na sinusundot na isa. Kunyari, nakasundot siya ngayon ng female. Mula umaga hanggang tanghali, isang female na sundot niya. Pwede niyong mabaling yung attention niya sa isang female. Makakapagpahinga ngayon yung nasundot niyang female. So, pag dalawang male naman yung nabili at isang female, kawawa naman, Otit. Kawawang kawawa yun. Kasi pwedeng mamatay nga. Gawa ng dalawang male ang umahabol sa isang female. Malaki ang chance na mamatay yung female doon. Mabilis mabuntis, pero mas may chance mataas ang chance ang mamatay.
Siyempre mga Otis, mukhang hindi na po kinaya ng mga aquarium ni Bro Sil dyan. Nandito na po tayo sa loob ng bahay. Otis, ano yung mga isda naman dito? Bali, ito yung breeding colony ko ng mga firecracker swordtail. Ito yung mga albino ko na firecracker pero galing sila sa cauliflower. Tapos, nagtago yung mga local line natin ng firecracker na nasa gilid. Ito pa rin ba yung nakaraan, Otis? Hindi na, bagong acquire ko to na pang outcross kasi gusto ko wala akong male para sa firecracker ko, namatay. Kaya gusto ko mapasundot dito. Gawa ng ayun nga, success, nakapaanak na ako. Ayaw lang lumabas ng malalaki sa likod. Nandito nagtatago, Oo. Kanina nagpapakita. Otis, may mga bago tayong manonood. Okay. Ano ulit yung pinagkaiba ng firecracker sa collie, Otis? Bali, ang cauliflower kasi ay may extra branching dorsal ray siya na nagre-result ng pagkakulot. Wala akong ma-sample dito pero best example dito sa male. Kung mapapansin mo, yung tips ng dorsal niya ay may pagkakulot. Ayun, Oo. Ayun. Kapag tumupi. Pero yun na lang best example na mapapakita ko. Pati dito sa female na to, na nagwiwigil. Yan. Yung mga cauliflower ay nagkukulot ang dulo. Meanwhile, ang firecracker, hindi naman. Pero ang firecracker kasi, ang pinagmulan niya ay crossing ng Simpsonian dorsal sa cauliflower dorsal. Ang intermediate na inaanak, ayan, firecracker. Firecracker. Ito na yung firecracker, Otis. Oo, ganyan ang firecracker na dorsal na ladlad na nga lang sa sobrang haba. Dito naman, Otis, sa kabilang aquarium, ano yung meron dito? Ito yung breeding group ko ng mga ruby nose. Bale, ito ay F3 na. Third generation na ng ruby nose. At andun pa yung F0 ko or yung grandparents stock ko na male. Yan. Otis, parang magkamukha sila nung nasa ref tab kanina, di ba? Oo. Pero ano yung pagkakaiba nila? Ng ruby nose tsaka yung isa? Moon ruby. Moon ruby. Bale, same sila na yellow dorsal kasi yung moon ruby, ang materials ko doon ay isa ay ruby nose. Mm-hmm. Pero ang pinagkaiba nila si scaling sa pagkalat ng pigment at pattern sa caudal. Ito kasi ay yellow base kung tawagin sa mga ganyan. Gantong kulay. Oo. Pero yung kasi ang alam ko doon wild base. Pag wild base, anong kulay na, Otis? Nag-i-start siya ng brown or colorless. Tapos gradual siya, paglaki niya, doon lang magkakaroon ng kulay. Yun yung mga nakikita nating isda sa ilog, mga wild. Oo, yun. Yun, di ba, mga kadalasang brown. Oo.